Hello, magandang araw mga ka-59. Ako po si Artiaga Edmundo, isang security guard from Zamboanga del Sur, Philippines. So ngayon, i-share ko at ibahagi ko sa inyo ang aking natutunan kung paano i-explain or paano i-apply ang 11 General Order. So, alam nyo mga idol, ang 11 General Order ay ito ay na-memorize ko mga idol. So, ang number one, to take charge of the post and all company properties in view and protect, preserve the same with utmost diligence. So, yan mga idol. Kung ikaw ay nag-duty, ikaw ang take charge doon sa inyong pwesto. Number two, to walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. So, kailangan ang paglakad natin, alerto tayo, military time. So, yan. Kailangan alerto kayo kung kayo ay nag-duty, kung saan nga area. So, kailangan nga every hour, every minute, mag-conduct kayo ng inspection. So, sa inyong mga nasasakupan, especially kung sa panggabi kayo. Number three, to report all violation of regulation and order I am instructed to enforce. So, kapag mayroong nag-violate dyan, wag mong suntukin. Mayroon na nag-viral na isang security guard doon sa eskwelahan na nag-violate ang isang estudyante, sinuntok ng isang security guard ang isang estudyante dahil nagbabiolate. So, to report all violation, gawa lang natin ng 110 report at i-report natin kung sinong nagpapatupad ng batas, sino ang nagawa ng batas na pinapatupad lang natin. Kaya i-110 lang natin para iwas kaso, no? Walang kaso ang mangyayari sa atin, hindi mabaliktad. So yan. And number four, to relay or call from post more distance the security house where I am stationed. Uh, na yan ang number 4. So number 5, to quit my post only when properly relieved. So hindi ka pwedeng umalis sa inyong pwesto kung hindi pa dumating ang karelibo mo. Pero ito, no? May dalawang explanation. Dumating na ang karelibo pero lasing. Dumating na ang karelibo pero may lagnat siya. So ano ang gagawin natin? Ang i-apply natin ang GO number 9 to call the superior officer in any case not covered by instruction. Kasi hindi siya maka-perform, no? Huwag kang umalis. Kaya sinasabi doon, no? To quit my post only when properly relieved. O kinahanglan nga maka-proper siya sa pagrelibo. Number 6, to receive a OBN pass onto the relieving guard or ship leaders. So ang lahat ng mga order, no? Atong ang mga tugon or utos ay ipasa natin sa ating karelibo, shift leaders or ship leaders. 7, to talk to no one except in line of duty. So yon ang mga marites, bawal mga marites sa atin. Kaya kung hindi linya ng ating trabaho ang pinag-usapan, so iwas tayo dan. Number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. Okay, kahit kailangan alam natin mga idol kung mayroong sunog, kung saan na nilagay ang fire alarm. Kung walang fire alarm mga idol, so kailangan mga idol, tumawag tayo ng bumbero. Huwag kayong tumawag ng fire ambulance kung may sunog, di ba? Ano tawagin natin? Siyempre, bumbero, hindi ambulansya. So, kung walang alarm, paano? Ay, i-warning shot mo ang iyong firearms issue para malarma ang mga tao, mayroong makatulong sa iyo sa pag-contact ng mga Bureau of Fire Protection, bumbero. So, number 9, to call a superior officer in any case not covered by instruction. So, kung mayroon kayong hindi naintindihan sa iyong trabaho, tawagan nyo ang iyong security officer. So, number 10, to salute all company official, superior in the agency, ranking public, official, and officers of the Philippine National Police. So, kung mayroon mga official, security officer natin, or official ng PNP, mga PNP, ayun,
lumalapit sa ating pwesto, kailan magsaludo tayo. Huwag kayong magsaludo kung hindi pa nalalapit sa inyo, no? Kung malayo siya, so kailangan with courtesy. Ang saludo is a courtesy. Honor. Number 11, to be especially watchful at night and during a time of challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So, kailangan sitahin natin ang mga tao na papunta dyan. Kung hindi kayo kilala, kailangan tanungin natin kung anong kailangan nila at hingian natin ng ID. Kung sinasabi niya, yung kung mayroon kayong mga bisita na hindi, kapatid ako ng amo mo. Ay, kasin ko yung amo mo, no? Pinsan ko sa amo mo. Niya. Tapos, baka hindi totoo. Kaya, hingian mo ng ID at saka tawagan mo or i-chat mo yung amo nga, Sir, ito sir, may naghanap sa'yo. Yan. Kailangan yan. So, sana ay mayroon kayong natutunan kung ikaw ay ka-5'9", kung ikaw ay isang security guard. Kung sino man nakakita sa video na ito, pwede mo i-share ito para mayroong matutunan ang iba. Okay. Na bakit, meron na sasabi dyan na, bakit naman maraming, maraming mga pulubi? Bakit konti lang ang mga mayaman? Nadepende yan sa ating mga ability, nadepende dyan. Nadepende yan sa ating mga sa pagbigay sa Panginoon sa atin, depende sa paggastos. Nagdepende sa pag-manage ng kwarta, ng pera. Nagdepende yan. Kailangan mga idol, balance mga idol. Hindi pwedeng puro tayo mayaman, hindi pwede na mga idol kasi paano na lang? Paano na lang ang kasambahay? Wala nang mag-apply ng kasambahay kasi puros na mayaman ang mga tao. Kaya believe ako sa Panginoon, balanse ang Panginoon. Should be balanced tayong lahat mga idol. So maraming salamat kung ikaw meron natutunan itong video natin. Thank you for watching. Kung ikaw ay nanood, salamat sa pag-share, follow, at salamat po sa inyo. Bye-bye.